nagpapasalamat sa Diyos kung tayo muli nagkasama-sama para magpuri at maglingkod sa banal na Diyos. May puri mo siya, say amen. Sige mo yung katabi, baka inaantok. So, kung natin mga Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, let's read verse 1 down to verse number 10. 1 Corinthians chapter 15, we'll read from verse number 1 down to verse number 10. We'll read from verse 1 to 10, sabi-salita, 10, ay sabay-salita tayo. The Bible says in verse number 1, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, begin. For which also ye are saved, and in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for us, for our sins, according to the Scriptures. Verse 4, And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. verse 5, And that he was seen of Cephas, then of 12. Verse 6, After that he was seen of above 500 brethren, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. verse number 7, After that he was seen of James, then of all the apostles. Verse 8, And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. verse number 9, For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10, let's read, begin. But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Kahit na lahat ay umusilit na lang, kasi po yung namin, Diyos sa gila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay nagpupulit, nagpapasalamat, maraming salamat sa mga ng pinawid, awit namin ng tinggan. Nawa, O Diyos, patuloy sa mga magitan po ng aming mga tinig, ay kayo po ay manuwalhati, O Diyos. Dalangin din po namin, O Diyos, kami pinagpapasalamat sa mga salita po ninyo na aming pong nabasa, na aming pong pagbulay-bulayan sa oras po ito, na yung po sa aming banal na Espiritu, patuloy na kumilos sa aming pagkaligitnaan, na paunawa po ninyo, yung mga salita, na matutunan po namin, O Diyos, makita po namin ang aming kalagayan, that we are your steward, kami po ay pong pinagkatiwalaan, sana po, O Diyos, imasumpungan niyo po kami, na maging tapat sa mga pinagkatiwala niyo po sa amin. Ito po aming maibalik, O Diyos, kung ano man po ang para sa inyo, na gawin po ninyo kami maging tapat, gawin niyo po kami, O Diyos, na maging masaya sa aming paglilingkod sa inyo pong harapan. Kaya nawa po, O Diyos, magbigay ng kasiyahan sa pagpapatuloy. Pamit nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may please be seated. So once again po, good morning. Dahil nagpapasalamat sa Diyos, pagka tayo po ay muli nagsama-sama. Sabi lagi na sinasabi, masaya ako kasi kasama kita sa oras na ito. Kasi there will be a time, hindi na kita makakasama. And that's the saddest part. Pag ang mga mananampalataya hindi na nagsama-sama para maglingkod sa Diyos. Kaya sana sa buhay natin, patuloy tayo magsama para sa Diyos. Amen? Let's be joined together for God. Na tayo maglingkod sa Diyos, na gawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kagaya po si Apostle Paul, mga kapatid, na sabi dito, sinabihan niya po, mga kapatid, yung church sa Corinto, na sinabi doon, mga kapatid, na ako ay nandirito, pinapangaral ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, na sa oras na ito, kayo nakaunawa, kayo nakatayo, dahil sa mga bagay na inyo napakinggan mula sa salita ng Diyos. Nasabi dito, mga kapatid, na ako rin, nakagaya ninyo, ako'y naligtas, binago ng Diyos, nakapakinig ng salita ng Diyos, nalaman ko na si Kristo namatay na bayubay sa ibabaw ng krus. So kayo, nang ginawa ng Apostle Paul, sinabi ko rin ito sa inyo, para kayo ay makaunawa, para kayo ay makapagpatuloy, para tayo ay lumagos sa ating buhay pananampalataya. Nasabi dito, mga kapatid, pasilin natin ang kalagayan natin being a man, bilang tao. Tao na pinagkatiwalaan ng Diyos na mabuhay sa mundo nito. Sabi ko nga, mga kapatid, this month is our stewardship month. Nakita nyo naman sa ating likuran, let go, let God, move on. Move on, sabi diyan, cheerful giving, stewardship month.
na po, that we must realize na po na kailangan maunawaan natin na tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. That we are just a steward. Nasabi dito mga kapatid, si Apostle po sabi dito na po na sa verse number 9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostles, because I persecuted the church of God. Hindi man ako karapat dapat tatawagin ako'y apostol, na ako'y tagasunod ni Kristo sapagkat inuusig ko yung mga naglilingkod sa Diyos dati. Na po? So dito mga kapatid, nakita natin na si Apostle po sa kanyang buhay, na pagkamat siya sa kanyang paglilingkod, marami siya nagawa, marami siya sabihin natin, na-witnessan ng maraming tao, na po naitatag ng mga gawain ng Panginoon sa iba't ibang dako. Pero ano sinabi niya mga kapatid? Hindi man ako karapat dapat eh. Sakto na yan nga ito. No? Dati, ang buhay ko hindi maganda. Pero binago ng Diyos. No po? Tapos sa verse number 10, sabi dito, but by the grace of God, I am what I am. Sa biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya ay nasa akin. Na lahat ng aking nagagawa, no po, sa biyaya ng Diyos, ay hindi ito magiging wala ng kabuluhan. No po, kung titignan ko man sa aking sarili, sabi ni Apostle Paul, marami akong nagawa, marami akong napatunayan, marami akong napagtagumpayan, pero hindi ako. Sino nagbibigay ng tagumpay sa kanya? Bakit niya nagagawa yung mga bagay na nagagawa niya? Sabi niya, yet not I, but the grace of God which was with me. No po, hindi ako, pero yung biyaya ng Diyos na nasa akin. No po, ano po gusto ko pong emphasize dito mga kapatid, being a steward, bilang katiwala, we must have this kind of mindset, like Paul. Meron siyang kaisipan. No, sinet niya ang kanyang kaisipan. Kaya nga tawag doon, mindset. Di ba? Mindset that every Christian must have this year. Na po, ang kaisipan na kailangan magkaroon ng bawat Kristiyano sa panahon na ito. Sa taon na ito. Diba po, sabi nga sinasabi mga kapatid, this is a brand new year, year 2022, na dapat tayo isabihin natin bilang mga mananampalataya, nag-grow tayo sa ating buhay spiritual. So, nung kailangan natin mga kapatid, kailangan ngayon palang iset na natin ang kaisipan natin bilang mga mananampalataya, gayahin natin si Apostle Paul. Ano ba, meron kay Apostle Paul mga kapatid? Ano yung unang sinet ni Apostle Paul sa kanyang buhay? Do you know? Ano yung nilo na niyang inilagay sa kanyang kaisipan? Ano yung una na sabihin natin na in-input niya sa kanyang buhay? Bakit siya nakapagpatuloy bilang isang mananampalataya? Bakit yung race na kanyang binigay ng Panginoon sa kanya ay sinabi ng Panginoon, I have fought the fight, I have kept the faith. Diba? I have finished my course with joy. Natapos niya ang kanyang takbuhan, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang buhay na may kasiyahan. Why? What's the secret mga kapatid? What kind of mind ang nilagay niya sa kanyang kaisipan? Sabi dito mga kapatid, point number 1, Paul mindset that every Christian must have. Paul understand grace. Diba? Understanding the grace. Paul understand what grace really means. So, naputunayan ni Apostle Paul na unawaan niya, ano ba talaga yung biyaya? Ano ba talaga yung tinatawag na grace? No po? Ano ba talaga yung tinatawag na sabihin natin na biyaya? Na ito mga kapatid, na sabi ng Panginoon, hindi mo ito ginawa kung hindi ang paggawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ko nga po mga kapatid, kung sa lahat ng mga apostles, sabihin natin kung sino yung merong maraming nagawa, si Apostle Paul po mga kapatid na maraming nagawa. Ang maraming napatunayan. Pero dito mga kapatid, nasabi ng Apostle Paul, bilang mananampalataya, iset mo, unawain mo, ano ba yung biyaya? Na po, nasabi ng Diyos sa buhay mo ng bawat mananampalataya, maalis natin yung tinatawag na kayabangan. No, bilang katiwala ng Diyos, bilang mga pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay natin, tayo binigyan ng karapatan na mabuhay sa mundo ito, tayo may mga nagagamit, tayo sabihin natin may mga business, may mga, sabihin natin mga bagay-bagay na meron tayo. What's the reason? The reason is only by the grace of God. The reason is by the grace of God. Bakit ang buhay hanggang ngayon? Biyaya ng Diyos. Sabi nga dito, grace is when God gives us what we don't deserve. Hindi naman natin deserve eh. Sabi nga ni Apostle Paul, hindi ko naman deserve ito eh. Di ba? Kasi bakit? Ang dami ginawang kalokohan.
Ang daming ginawa kasalanan. Ang daming ginawa na hindi maganda. Pero, ang Diyos ay mabiyaya. Di ba? Di ba kung titingnan natin yung sarili natin, hindi naman tayo karapat dapat maglingkod sa Diyos. Marumi lahat buhay natin eh. Tama ba? Meron ba malinis dito? Di ba wala naman? Kaya sabi ng Diyos, lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao marumi. Pero kung Diyos, imagine mga kapatid, yung biyaya ng Diyos na nagana, na po nasabi ng Panginoon, we don't deserve heaven. No, but by the grace of God, mga kapatid, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, dumarat ang kanyang dugo. Nasabi ng Panginoon, meron na ngayon daanan. Ang tao patungo sa langit. Diba? Anong tawag doon? Grace. Naabutan tayo ng biyaya ng Diyos. Diba? Biyaya ng Panginoon, bakit tayo maliligtas? Bakit? Kasi talaga natin si Kristo. So we must understand. This year, na po, ilagay natin sa ating kaisipan, unawagin natin ano ba yung biyaya. This whole secret, inunawa niya yung biyaya ng Diyos. Na po, di ba kayo natutuwa? Hanggang ngayon, buhay tayo. Kahit may karamdaman tayo, but still, buhay tayo. Amen? Amen. Meron naman dito, gusto mamatay? Oh, siya yun. Meron naman dito, gusto mamatay. Di ba, minsan, may mga tao, ang hirap ng buhay. Di ba? Ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Ba't ko, mahirap ang buhay, pero hanggang ngayon, buhay ka. Di ba? No, yun ang katotohanan eh. Kahit mahirap ang buhay, pero the reality, buhay ka pa rin. Anong ibig sabihin doon? Kahit mahirap ang buhay, dahil sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon buhay ka. Diba? Pastor, may sakit ako. Pastor, may marami akong problema. Pastor, di ko na alam kung anong gagawin. No, kaya nga, andyan ang Diyos eh. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon mamalik, kaya kailangan mo gawin, bilang mananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Tingnan mo kayong kalagayan na hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Amen? Amen. We don't do anything without God. No, po, kaya nga sabi ng ating month, this month, mga kapatid, ng ating team this month, no po, you must realize what stewardship really means. No, ano ba talaga yung katiwala? No po, dapat tatagumpayan mo yung mga bagay. Why? It is not of you. Dahil lang ako sa biyaya ng Diyos. No po, naglalakad ka sa daan, nakauwi ka naman tumasahin. Bakit pinakauwi naman tumasahin? Kasi magaling ka umilap. Di ba? Ito pinakakalungkot, mga kapatid, maraming mga tao. No po, akala nila pag nasa tahanan sila, safe sila. No? Di ba maraming mga tao ngayon, ayaw lumabas. Kasi nga daw may virus. Diba? Akala nila yung pinaka-safe na lugar yung tahanan nila. No po? Pero nga pangyayari. No? Ito nga yung kaisipan, no? Akala niya safe siya. Nasa tahanan siya, safe siya. No po? Pero dumating yung time, doon sa tahanan niya, natuka siya ng ahas. Patay. Can you imagine? Kahit nasa tahanan ka, hindi mo siya sabihin na safe yung tahanan mo. Tama ba? Kapag oras mo na. Diba? Kapag ang Diyos gusto niya kunin ang buhay mo, kaya nga sabi dito nga mga kapatid, no po, lahat ng tao nakatakda na sa kanya ang kamatayan at ang kamatayan hindi natin ito matatakasan. Diba? Anong ibig sabihin mga kapatid? We must not live in fear. Huwag tayong mamuhay sa takot. Amen? Tingnan natin lagi, no po, ang Diyos ang nagbibigay ng karapatan na ako'y mabuhay sa mundo ito. Kaya dapat huwag matakot. Anong kailangan gawin? Mamuhay ako. Na may Diyos sa buhay ko. Magtrabaho ako. Gawin ko yung dapat kong gawin. Diba? Yung hindi makukontrolan tayo ng takot. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto natin, yung kamatayan na matakda sa atin. Na kung nasa kagustuhan ng Diyos, kung tayo mabubuhay sa mundo ito. Anong tawag doon? Grace. Biyaya. Na po, ang sabi nga mga kapatid, kapag tumatakbo ng mag-isa, na po, ang tawag doon, race. Ano na niyo ba? Pag tumatakbo ka mag-isa mo, ang tawag doon, race. Pero pag tumatakbo ka kasama mo ang Diyos, amen? Yung pag isasama mo yung Diyos, isasama mo yung God sa buhay mo, di ba? Anong mangyayari ng mga kapatid? Magiging grace. Di ba? O, ulitin ko. Kapag ikaw lang, mag-isa mo lang, doon po nagkikipagbaka ka sa iyong buhay, o meron kang race. Mag-isa ka lang eh. Pero pag nilagay mo ang Diyos, put
letter G sa race. Ano mangyayari? What word? Grace. Anong ibig sabihin? Tatakbo ka sa biyaya ng Diyos. Diba? Kaya nga dito si Apostle Paul, ang kapatid, na-realize niya na po sa kanyang buhay, kung gaano siya kamakarumi, gaano siya sabihin natin, parang isa lang siyang putong lupa. No po, na kung titignan niya, no po, sa kadakilaan ng Diyos, na bagamat gaano man siya kasikat, gaano man karami ang ginagawa, pero parang putong lupa lang siya. No po, na hindi dapat siya magmayabang. Na hindi dapat siya magmapuri sa kanyang sarili. Kundi dahil nagagawa niya yun dahil sa biyaya ng Diyos. No po, sabi nga dito mga kapatid, God's grace is not an excuse to sin, but rather a reason to love, to serve God more. Diba? Sabi niya dito mga kapatid, itong biyaya ng Diyos, mabiyaya ang Panginoon. Kaya dapat anong kailangan natin gawin mga kapatid? Binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, hindi para magpatuloy, magpakasasa doon sa maling buhay. Na dapat mapatunayan natin mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, gawin pa natin kung ano ba ang nais ng Diyos. Maglingkod pa tayo ng marami, magpakatapat pa tayo. Amen? Maging tapat tayong katiwala ng Diyos. Yun ang nais ng Panginoon. Ma-realize natin, biyaya ng Diyos, bira. Taon 2022, buhay pa ako. Kaya anong kailangan kong gawin? Kailangan na ba akong huminto sa aking paglilingkod? Hindi! Kailangan ako magpatuloy. Kailangan ako maging suporta sa gawain ng Diyos. Kailangan kong ibigay kung ano nararapat sa Diyos. Kailangan ako manalangin. Kailangan ako magpuri. Why? Biyaya ng Diyos eh. No, kaya sabi din mga kapatid, always remember, when you need something, God knows. When you ask, pag kayo humihingi, God listens. No, po, when you believe, God works. No? Kaya dito mga kapatid, always remember, God knows, God listens, and God works. No, po, ang Diyos, alam niya, buhay natin, pangangailangan natin. At ang Diyos, ayos niya, humingi tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong. Pero sabi ng Diyos, pakikinggan tayo ng Diyos. Amen? We listen. At sabi ng Panginoon, you must believe. Maniwala ka. Magtiwala ka. Kapag nagtiwala ka, God will work. Diba? Gagawa ba ang Diyos kung hindi ka naniniwala? Tingin po ninyo. Kikilos ba ang Diyos kung hindi ka naniniwala? Diba hindi? Bakit? Kasi wala kang tiwala sa Diyos. Gusto mong mapatunayan ang Diyos sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka. Na po, ilagay mo biyaya ng Diyos. Ilagay mo yung kaisipan na kagaya ni Apostle Paul. Na po, kaya sinasabi mga kapatid, ang Diyos natin hindi natutulog. Na po, alam niya ang buhay natin. Alam niya ang pangangailangan natin. No po, niya lang, ang nais ng Diyos, no po, ang Diyos nagsusubok. Sinusubok tayo. No po, kung gaano ba tayo katotoo, kung gaano ba tayo katapat sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, dapat huwag natin ipagkait kung anong para sa Diyos. Ibigay natin. Amen? Ibigay natin. No po, maraming mananampalataya. No, hanggang ngayon, di pa nagbibigay ng tamang tithes, tamang offering, tamang first fruit, tamang mission giving. Diba? Bakit sinasabing tama? Kasi iba hindi tama yung pagbibigay nila. Diba? But when you understand grace, mga kapatid, you will give kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Kasi maraming mananampalataya mga kapatid sa panahon natin ngayon, nagbibigay sila sa paningin nilang tama. Ano po? Kaya nga ang Diyos nagbigay siya ng batayan. Nagbigay siya ng tinatawag na Biblia. Ito ang ating magiging pagbasihan. Amen? Hindi sarili nating pananaw. Hindi sarili nating kaisipan. Kung hindi dapat kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tatiwala nga tayo ng Panginoon eh. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, nagbigyan na nila, tama mo na. Sa tingin po ninyo, ano may katakot ng Diyos? Eh, nagbigay naman ako eh. Diba? Nag-tithes naman ako, nag-offering naman ako eh. No? Siguro, ang Diyos, maunawaan niya na yun. Na po, yes, ang Diyos maunawain, pero hindi maunawaan ng Diyos kung may binigay ang Diyos sa'yo, tapos hindi mo binalik kung ano para sa Kanya. Amen?
Yung hindi mo pa binalik kung anong para sa Diyos, bibili kayo ng Panginoon. So kayo mag-i-expect ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, ang Diyos may timbangan. No po, may sukat. No po, sa lahat ng bagay na binibigay sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, kung talaga naunawa mo biyaya ng Diyos, hindi ka magiging manako sa Diyos. Hindi ka magdadamot sa Panginoon. Why? Kasi nga katiwala ka ng Diyos eh. Sa biyaya ng Diyos, maibibigay mo kung ano para sa Diyos. Like yung sinasabi mga kapatid, hindi naghanap ang Diyos na wala sa atin. Di ba ganap ang Diyos na wala sa iyo? Diba? Kamukha kay Moses. Di ba si Moses? Siya gagamitin ng Diyos. Diba? Ang daming dinadahilan ni Moses eh. Lord, anong gagawin ko? Wala naman ako ng gano'n, wala naman ako ganito, wala naman ako ganito. Sabi ng Diyos, Moses, ano ba ang meron sa iyong kamay? Di ba? Ano meron sa iyong kamay? Yun ang iyong gamitin. Kung anong nasa kamay mo, doon mo ipapakita yung paggawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Ay nga sabi ng Panginoon mga kapatid, ako po ang pinaka-design ko bilang lingkod ng Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya maging tapat sa Diyos. Na maglagay ng pananampalataya sa kanilang buhay. Na bagamat marami tayong mga pangangailangan, tingnan natin ang Diyos naman ang nagsusupply. Na kung tayo may mga pangarap, ngayon pa lang, mag-invest na tayo para sa Diyos. Ngayon pa lang, magtanim na tayo para sa Diyos. Diba? Gusto mo umani? Ako, Pastor. Gusto ko pong umani. Ang tanong, gaano kadami ang gusto mong alihin? Diba? Sabi ng Bible, diba? Ang maraming inisip, maraming aalihin. Konti ang iyong pag-aasip, ang bilhin. Konti lang din ang iyong aalihin. Amen? Para bang sitwasyon eh. No? Kunwari, no po, yung taliman mo, 1 hektarya, 10,000 square meter. No? Tapos nagtanim ka ngayon, 5 buto lang, 5 buto ng binhi. No po, 5 buto ng binhi. Sa tingin po niyo, marami ba yung tutubo nun? Marami kang maani? Eh yung taniman mo napakalawak. Tama ba? Anong ibig sabihin? Marami ang lupa, pero konti lang yung tinanim mo. Kaya anong mangyari mga kapatid? Konti lang din ang aanihin mo. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, ang Diyos nagbibigay siya ng oportunidad sa buhay ng bawat isa. Nang sabi ng Panginoon mga kapatid, ngayon pa lang, magtanim na tayo. May mga pangarap tayo. Meron tayong gustong gawin sa ating mga buhay. May mga plano tayo. Sabi ng Panginoon, ngayon pa lang, magtanim ka na. Umpisahin mo nang magtanim. Amen? Magtanim tayo ng pananampalataya, Lord. Kaya ibibigay ko po ito. Dahil po sa pananampalataya. Alam ko, mabiyaya ka sa buhay ko. Di ba? Kaya bilang at tiwala ng Diyos, magiging tapat ako sa pamilya ko. Hindi ba natin gawin yun? Hindi ba tayo maging tapat sa ating tithes? Ilan naman natin ang ating tithes? What's tithes? Ano yung tithes? 10% ng tinanggap mo, tama? Yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Doon po na kailangan ibigay mo ito. Huwag tayong manghula. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, kung gaano mo sinukat, ganun din kita susukatin. Amen? Gaano mo susukatin ng Diyos? Paano mo siya susukatin sa iyong buhay? Sinukat mo ang Diyos na maliit, maliit din ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Pero kapag ang Diyos sinukat mo siya na malawak, malaki, ibigay ng Diyos sa iyo, malaki. Diba? Kaya nga ang Diyos, naglagay siya ng tinatawag na panukat. Kasi nga tayo, bagamat tayo pare-pare naglilingkod, iba't ibang klaseng level yung pagka-Kristiyano natin. Iba't ibang klaseng level yung pagkalapit natin sa Diyos. Kasi nga lagi ko sinasabi mga kapatid, humanly speaking, ang tao, madamot. Ayaw magbigay, ayaw mag-abot. Pero sabi ng Diyos, pero kapag ikaw nailagay sa iyong kaisipan, yung mindset niya, passion ko na talagang inunawa niya, yung biyaya, hindi ka magdadamot sa Diyos. Kasi nga, naunawaan mo yung tinatawag na grace. Naunawaan mo yung tinatawag na biyaya. Kaya ikaw ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Paul mga kapatid, set your mind. This year, you must set your mind to understand the word grace. Number 2. Ano pa ba kayo?
Ano pa mga kapatid? Empowering change. Number 2, na-realize si Apostle Paul na kailangan binigyan siya ng karapatan ng sabi natin ng pagkakataon ng Panginoon na kailangan meron siyang baguhin, na kailangan siya merong ayusin. Di ba nga sabi ng Panginoon, dapat meron tayong ayusin? Kaya nga meron tayong tinatawag mga kapatid sa buhay natin. Kailangan tayong mag-reflect. Tingnan natin yung isang taon. Ano ba yung ating goal? Last year, last Sunday mga kapatid, nagsulat tayo kung anong pwede natin gawing goal this year. So anong kailangan natin gawin mga kapatid? Ngayon pa lang, baguhin na natin yung sarili natin. Mas lalo pa dapat natin pag-usayan. Mas lalo pa dapat natin talaga sabihin natin mga kapatid, pagkuhanan sa ating mga buhay. Sabi dito mga kapatid, 3 reasons why people change. They have learned a lot. Bakit ka dapat nagbabago? Bakit ang tao is nagbabago? Kasi bakit? Natuto siya. Natututo ba kayo? Nalalaman niyo ba salita ng Diyos? Napapakinggan niyo ba yung salita ng Panginoon? Di ba nga, napakaganda nga sa atin. Dito ba, nakikita mo na? Nababasa mo na? Nakikita mo na? Sinusulat mo pa, amen? Tatlo nga eh. Meron tayong inahawakan, meron tayong pinagbabasihan. Ano yung pinagbabasihan natin? Salita ba ni Pastor? Hindi po salita ng Diyos, amen? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan tayong matuto. Saan tayo matututo? Salita ng Diyos. Unawain natin. Ano bang plano ng Diyos? Ano bang gusto ng Diyos? Diba? Kaya nga, minsan, naririnig natin, katagal-tagal na nila naglilingkod, pero ngayon, hindi sila natututo. Diba? Tagal-tagal mo na nagsisimba, hanggang ngayon, hindi ka natututo. Bakit hindi ka natututo? Kasi ayaw mong alamin. Bakit hindi ka natututo? Kasi natatakot ka. Diba? Pag binigay ko to, baka mawalan ako. Pag ginawa ko to, baka wala naman tinasagi. Diba? Pag ginawa ko to, baka mapagod lang ako. Anong ibig sabihin? Hindi ka natututo. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan tayong matuto sa Diyos. Diba? Nagigiling kayo dito every Sunday, nandito kayo. Bakit hindi tayo natututo? Bakit hindi tayo, yung level ng ating pananampalataya, hindi tumataas? Sa lahat nga ng panahon, diba? Nagsisitaasa na. Diba? Tumataas lahat eh. Yung level ng spiritual ng isang Kristyano, hindi na tumataas. Bakit? Kasi naging bansot na. Naging pandak. Diba? Naging stagnant. No? Alam niyo ba mga kapatid, kapag ang tubig, stagnant, hindi umaagos, nandun lang. Ano mangyayari sa tubig? Nakita lang yung stagnant water. Diba? Pitak siya ka rin. Diba? Ano mangyayari? Pag siya dalong kasi, gagalo, mamagos. Diba? Ano mangyayari? Bulok yan, diba? Babaho. Dudumi. Tama? Di ba nagtataka doon sa ilog, doon sa dinadaanan natin doon? Kadumi-dumi nun eh. Pero pag umagos yun, di ba? Ang liwanag ng tubig. Kaya yung iba, lumalangoy. Di ba? Kadumi-dumi oh. Minsan may, may lulutan na tayo. Di ba? May lulutan na Pampers, iba-iba yung mga lumulutan. Pero nagdadahil pa rin sila. Pero titignan mo, pag tumingin ka, di nakalinis no? Kasi bakit? Maagos. Di ba? Maagos eh. No? Sa buhay natin mga kapatid, patuloy natin paagusin. Yung ba dapat yung salita ng Diyos umaagos sa buhay natin? Amen? Yung talagang pinapakinggan natin, pinapasok natin sa ating mga kaisipan, sa ating puso, sa ating pag-iisip. Yung sabi ng Diyos mga kapatid, natututo na kaya tayo? Ito nga, mga kapatid, sa larangan ng pagbibigay, yung emphasis natin this month, ano na Diyos? Natututo ko na ba sa pagbibigay mo? Iniaambag mo na ba ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sabi nga ng Panginoon, huwag natin ismulin yung mga kabataan. Na po, minsan, baka yung kabataan, mas marami pa na ibibigay sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, tayo mga magulang, mga nanay, na po, talagang maging tapat tayo sa Diyos. Na po, natutunan na natin to. Ibigay na natin, amen? Gawin na natin, sumuporta na tayo. Bakit? Kasi nga ito yung nais ng Diyos. Nilagay ka sa gawain na ito para may gawin. Para maging suporta, amen?
Hindi lang basta taga-attend, hindi lang taga-puno ng upuan. Dapat meron tayong ginagawa para sa Diyos kasi nga, doon tayo tinitingnan ng Diyos. Doon tayo susukatan ng Panginoon doon sa pagsasakripisyo na pwede natin gawin para sa Panginoon. Sabi ng Diyos, you must empower to change. Diba? Ayusin natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para baguhin ang ating mga sarili na dati hindi tayo sanay sa ganito. Pero dahil nga si Kristo nasa puso natin, diba? Binigyan tayo ng tamang kaisipan ng Diyos, yan tayo nagbabago, nag-ayos. Na po? Kaya sabi dito, 3 reasons why people change. They have learned a lot. Natututo ba kayo sa salita ng Diyos? Isa nga, di ba? Pangangalan sa salita ng Diyos, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang actually. Bakit paulit-ulit? Kasi nga di tayo natututo. Hanggang ngayon, di tayo lumalago sa ating pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, you must learn. Diba? Pag nalaman mo, gawin mo na. Take action. Ano po? What's the second thing? Bakit pwede magbago ang tao? Sabi dito, they have suffered enough. Don't you know, experience, mga kapatid, can change us. Kasi bakit? Magkikita natin yung totoong sitwasyon, yung realidad. Di ba? Kapag mismo, napatunayan mo, naranasan mo, sabi ng Panginoon, yan ang maglalagay sa iyong kaisipan na kailangan mo talaga mag-ayos. Kaya mga kabataan, paano maging maayos ang buhay nyo? Kung hindi kayo mag-aaral ngayon na maayos. Di ba? Tignan nyo na yung kalagay nyo. Di ba? Dream. Mangarap kayo mga kapatid. Nakikita nyo ang sitwasyon nyo sa inyong pamilya. No? Kaya sabi ng Panginoon, naranasan mo. Ayan yung sitwasyon mo. Ano kailangan mo gawin? Kailangan ka magsumikap. Diba? Kailangan ka mag-aral na mabuti. Kailangan ka mag-focus. Huwag mo ngayon ikaw ay mabisyo, mabarkada. I-focus mo ang iyong kaisipan. Nakaunawa nga nakakapaginig ka na salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa pangarap mo, isama mo ako. Gagabayan kita. Di ba na pangaganda? Yung gagabayan tayo ng Diyos sa pangarap natin. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, naging sitwasyon. Nagkikita na natin. Na po, kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, na totoo lang, yung para sa Diyos, kukunin niya yun eh. Sa ayaw sa gusto natin, kasi nga para sa Kanya. Na po, kaso, the question is this, anong gugustuhin natin? Na po, na kailangan sa buhay natin, na po, bilang mananampalataya, maging tapat tayong katiwala, huwag na tayo maging maramot, kailangan tayo magbago. Bakit? Kasi nakakaranas tayo ng mga pagsubok. The more mga kapatid na tayo nakakaranas ng mga kapigatian, kalungkutan sa ating mga buhay, dapat mas talo tayong nagiging maunawa sa Panginoon na, Lord, pagtatagumpayan ko po ito, mga Panginoon, dahil lamang po sa inyo pong biyaya, tulungan po ninyo ako. Alam po, gagamitin mo pa ako. Diba? Kasi alam niyo mga kapatid, kapag tayo ayaw na natin magpagamit sa Diyos, kukunin na ng Diyos ang buhay natin. Amen? Kasi bakit? Wala ka na. Hindi ka na nagpapagamit sa Diyos eh. Na po kaya sabi ng Panginoon, ang gawin natin sa ating mga buhay, Lord, nakakaranas ako ng pagsubok, pero gusto ko gamitin mo pa ako sa buhay ko. Tulungan po ninyo ako. Di ba? Dapat ganun eh. Di ba? Nang sa ganun, mga kapatid, talaga tayo, magbago para sa Diyos. Hindi po nais ng Panginoon ang kapatid. Now, kaya sana sa buhay natin mga kapatid, let us move our faith. Ano po? Ano ba mga kapatid? The reasons why people change, they got tired of always the same thing. Ano po, ibang, sabi ng Panginoon, hindi ka magpagod. Lagi na lang ganyan. Lagi na lang ganyan ang buhay mo. Why not? Take a step. Lagi na lang kulang. Lagi na lang hindi sapat. Bakit? Kasi baka hindi natin nakikita ang ating sarili. Nagkukulang na pala tayo sa Diyos.
sabi dito mga kapatid, if we change natin, natin will change. Kung wala kang binago, walang magbabago. Diba? This year mga kapatid, anayos ng Diyos. No po, maging tapat tayo sa pagbibigay natin. No po, it is not for me. Hindi para sa akin to mga kapatid, para sa inyo. No po, let us be a generous giving mga kapatid. No po, maging tapat tayo sa Panginoon, patunayan natin sa Panginoon, Lord, ibibigay ko to, yung tithes ko, yung offering ko, yung first fruit ko. Diba? Sabi nga, no po, yung pinaka danger sa mananampalataya, yung lagi na lang siya nagkukumit, pero hindi niya ito bibigay. So, diba? Yung bang nangangako ka na nangangako, Lord, bibigay ko po ito po commitment ko, pero wala kang ginagawang action. Ano mangyari? Magiging manhid ka. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, when thou vow sa vow, deeper not to pay it. Pagka nangako sa Diyos, bigay mo. Diba? Kasi bakit? Pangako yun sa Panginoon. Diba? Maging tapat tayo mga kapatid. Doon po sa buhay natin. Nabagamat tayo sa buhay natin, marami tayong mga pangangailangan, pero sabi ng Panginoon, magtanim ka muna sa Diyos. Amen? Tanim muna tayo sa Diyos. Alam po sa buhay natin, marami tayong gustong bilhin. Marami tayong gustong puntahan. Marami tayong gustong i-achieve sa ating mga buhay. Why not achieve first yung Diyos sa buhay mo? Diba? Dapat yung achievement natin yung Diyos natin. Na po, ayusin natin ang ating paglilingkod. Na po kaya nga sabi dito, Paul mindset that every Christian must have. You must understand grace. You must empower to change. Ano pa mga kapatid, the last thing, sabi niya Pastor Paul, I cannot do it myself alone. I need you. We need each other. Amen? And number 3, together we serve. Set our mind this year. Together we serve. Na po, kaya nga lagi natin ilagay sa ating kaisipan, mga kapatid, kailangan tayong makiisa. Diba? Kailangan tayo, mga kapatid, mag-unite as one. Diba? Unite as one, mga kapatid. Together we serve. Na po, na dapat sa bawat pananampalataya na tayo ay patuloy na magsama para maglingkod sa Diyos. Hindi kaya ni pastor lang. Hindi kaya ng iilan lang. Kailangan ka dito, amen? Amen. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, kailangan tayo dito. Kaya huwag tayong aalis. Yeah, maglingkod tayo ng sama-sama para sa Diyos, amen? Yun ang gawin natin eh. Na po, kaya na lang yung sinasabi mga kapatid, dito natin, ang Diyos talaga sinasalak niya kung sino yung totoo eh. Diba? Iba nakapapansin mga kapatid sa church. Minsan marami, minsan kukunti. Para bang may ups and downs, frequency. Kamukha dito, no? Kasi lagi ako na dito. Minsan marami yung girls, minsan naman marami yung boys. Minsan, di ba? Ganun eh. Na po, yung bang, like yung sinasabi ko eh, na po, yung simbahan, puntahan lang ng tao. Kapag tao gusto niya pumunta, pupunta siya. Kapag ang tao ayaw niya, wala magagawa. Tama? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, hindi dapat gano'n. Kung ikaw talaga'y totoo sa Diyos, mailagay sa iyong kaisipan, together we must serve. Di ba? Dapat nandun ako eh. Dapat maging masaya ako, nakasama ko sila. Di ba? Kaya dapat every Sunday maglilingkod ako sa Diyos. Kaya dapat every na may paglilingkod, dapat nandun ako. Why? Because God is expecting me to serve Him. Diba? Diyos nag-expect para tayo maglingkod sa Kanya. Para tayo may gawin. Diba? Kasi sabi nga dito mga kapatid, two are better than one. Ito lagi sinasabi, mas mahigit ang dalawa kaysa sa isa. Diba? Kasi kapag mag-isa ka lang, mahuhulog ka sa hukay, walang ihila sa'yo. Tama? Pag wala hanggang doon ka. Kaya nga sabi na po, two are better than one. Bagamat yung isa'y mahulog, pwede siya may humila sa kanya. Maghilaan pataas. Magtulungan. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, yung dalawa hindi pwede magsama unless hindi sila mag-uusap. Diba? Kumukha tayo sa oras na ito. Hindi tayo pwede magsama kung hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na communication, kung hindi tayo magkakaroon ng tamang puso, parehong kay puso, parehong isip. Diba? Yung meron tayo dapat isang goal. Anong goal natin? To glorify God.
buhay natin. Let us give our best to God. Na po kaya sabi ng Panginoon, hindi mananatili unless hindi tayo parehas ng puso. Yung iba, nag-iiba ang kanilang puso, nag-iiba ang kanilang isip. No po, natatayo ng ating kaaway. Kaya nangyari mga kapatid, hindi nananatili sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, no? 2021, kasama natin sila. How about this year, 2022? Kasama pa rin kaya natin sila. O mismo kayo, magsasama pa rin kaya tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Pastor Paul, isang pa yung mind mo, together we must serve. I need the church. Yeah, you need the church. And this is the right church for you. Diba? So ang sabi ng Panginoon, you must stay. Ang sabi nga ng Panginoon mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2 and verse number 9. Diba? For we are laborers together with God. Tayong lahat mga kapatid ay co-laborers. We are God's building. Alam ko, sabi nga mga kapatid, sa isang building, hindi pwedeng makumpleto yan, nawala yung isa. Diba? Eh sabi ng Diyos mga kapatid, we are God's building. Pinag-unite tayo ng Panginoon, pinagkaisa tayo ng Panginoon, like ito sinasabi. Iba't ibang klaseng pamilya, iba't ibang klaseng lugar, iba't ibang klaseng block, barangay, pero tayo pinagtatagpo ng Diyos for what purpose? To serve God as a family. To serve God as a church. Patunayan natin na tayo nagkakaisa, amen? Hindi yung kanya-kanya. Ay, bahala na lang ni pastor. Bahala na lang, ilan na mo. Ay, bahala na lang ni brother. Bahala na sila, Hindi mga kapatid, amen? Dapat meron tayong pakialam. Yung pag hindi, di ba? Dapat kasali ako doon. Dapat involve ko yung sarili ko doon. Dapat ibilang ko yung sarili. Bakit? Kasi nilagay ako ng Diyos doon eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, God called us to serve. Don't you know, you have not chosen me, but I have chosen you, sabi ng Diyos. Hindi natin pinili ng Diyos. Pero pinili tayo ng Diyos. Kaya be thankful, pinili ka ng Panginoon. Nandito ka. Nilagay ka dito. Diba? Ano sabi ng Panginoon, hindi nagtatapos doon? Sabi ng Diyos, you have not chosen it, but I have chosen you. Na ano? Na para ikaw ay mamunga. Para ikaw ay lumago. Diba? At masabi mo sa Panginoon, na totoo ang kanyang salita. Na po, kaya sabi ng Diyos, huwag kang magduda sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo. Paniwalaan mo hindi, ang salita ng Diyos mananatiling totoo. Amen. Diba? Kaya maraming mananampalataya. Dito wala salita ng Diyos. Hindi. Pangangaral lang ni pastor yan. Gusto lang ni pastor yan. Ang kapatid, hindi po. Ito ang gusto ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Diyos. Kaya sa buhay natin mga kapatid, huwag natin tingnan yung bilang natin, gano'n tayo karami. Huwag mong tingnan ang iyong kalagayan sa buhay. Anong tingnan mo? Tingnan mo na may Diyos na handang bumabay sa iyo. Tingnan mo na andyan ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa buhay mo. Kaya ano kailangan mong gawin? Magtapat ka lalo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, make a decision today. Make a decision today. Now po, can we set our mind this year to be a faithful steward for God? Maging tapat tayo sa Diyos. Diba? Sabi nga sa inyo mga kapatid, maraming mananampalataya, akala nila marami silang nagtatabi. Marami silang naiipon, di sila naging tapat sa kanilang pagbibigay. Akala nila marami silang naiipon. Na, nasa-satisfy sila, hindi. Marami pang kulang eh. Di ba? Mas mahirap. Kaya ang sabi nga ng Panginoon mga kapatid, put your trust. Di ba? Bigyan mo rin tiwala mo sa Diyos. Ibigay mo kung ano para sa Diyos. Sa tingin ko ninyo, ilang taon pa ang gusto nyo mabutin? This is a question. Ilang taon pa ang gusto mo mabutin? Di ba mahaba pa? Pero ba dito sinasabi niya, ilang taon pa ang gusto mo? Gusto ko na lang po, konting taon na lang ako. Pero ba yung ano nyo? Di ba mahaba pa?
Anong ibig sabihin? Mahaba pa pong taon. Anong ibig sabihin? Ay magtatanim na ako ngayon para umani pa ako. Amen? Ngayon pa lang, iset ko na yung sarili ko, maglilingkod na ako ng maayos. Young people pa lang ako, magiging tapat na ako. Ibigay ko na kung anong para sa Diyos. Sukatin ko ang Diyos na mas malaki kaysa sa akin. Diba? Maunawaan ko yung biyaya ng Panginoon na kapag ako'y nagkaroon ng puso sa kanyang gawain, tutulungan ako ng Panginoon. Amen? Sige na nais sa Diyos magkaroon tayo ng puso. Puso na gumawa para sa Diyos at ang Diyos magsusupply. Kapag nakita niya ang iyong puso ay talagang totoo sa Diyos, tutulong ng Panginoon. Tutulong ang Diyos. Kasi bakit ang Diyos natin hindi tulong? Gising. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating mga sulitan. Tanong na ng Diyos. Nagtitiwala ko kayo sa akin. It's a question sa buhay ng bawat isa. May natutunan kaya tayo? May natutunan ka ba? Kung may natutunan ka, pwede. Have a decision. Magtapat tayo sa Diyos. Bigyan natin kung ano para sa Diyos. Amen? We need blessing. Amen? Sino ko siya pagpapala? Ako gusto mo pagpapala eh. Ano kailangan gawin? Hindi kailangan ako sa Diyos. Kailangan rin ako gawin para sa Diyos. Amen? Amen. Saan ka Panginoon ako ulit? Kung magtalitaan na sa Diyos. Parang ko ng Diyos ito. Kaya sa buhay natin mga kapatid, mahaba pang isang taon. Nagsisimula pa lang. Nandito pa lang tayo sa unang buwan. Kaya sabi ng Panginoon, iset na natin yung isipan natin. Iligtas ako ng Diyos. Pagkakataon mo parang maglingkod sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon, bakit ako ngayon nakakapagpatuloy? May mga bagay akong nagagamit. May mga bagay akong binibigay ng Panginoon. Bakit? Biyaya ng Diyos. I don't deserve this. Kailangan ng Diyos ay mabiyaya. Magsusupply ng Diyos. Kailangan natin na ilisip sarili natin. Kailangan tayo natin. Parang yung kamay, iba yung kamay, may limang daliri. Diba? Wala si Christopher dito, anim sa kanya eh. May extension, no? Buti na lang, wala siya. Pag sabi ko, meron tayo limang daliri. Diba? Pero ba kayo, ilan pa yung kamay nyo? Ay, dalawa, kala ko lima eh. Oh, meron tayo limang daliri, di ba? Would you imagine yung daliri, pare-parehas ba yung haba? Di ba? Pare-parehas ba yung laki? Pare-parehas ba yung taba? Diba? Depende rin sa katawan, di ba? Kung yung katawan malaki, mataba yung daliri, di ba? Diba? Pero yung gusto nga pa sa iyo, mapatid, iba iba to. Makakagawa ba to kung wala ito? Ha? Hindi po. Hindi. Pakahirap, no? Ang hina ng pwersa. Diba? Kaya kung anong gusto nito, mapatid, maputulan yung isa dito, makakayanan ba? Di ba hindi? Mahirap. Diba? Pero kapag ito nagtrabaho na sama-sama, marami magagawa, amen? Pero din po tayo mga kapatid, iba't ibang klase kakainan meron tayo. Pero sabi ng Panginoon, kailangan ka manatili. Bakit? Kasi pag nandyan ka, mas marami magagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, manatili lang tayo. Together, we must serve. Diba? Don't quit. Don't quit. Rest if you must, but don't you ever quit. Diba? Kaya sa paglilingkod natin mga kapatid, let's just keep on pressing on. Diba? Mag-move on tayo. Dapat mag-move forward tayo. Diba? Hindi tayo pa-backward, pa-forward tayo. Amen? Pinanayos na Diyos. Have a little step of faith this morning. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, let us mind like Paul. Because Paul set his mind sa mga bagay na ito. Kaya sana sa buhay natin, dami na napakinggan, dami na nalaman, patunayan natin sa iba ng Diyos. Amen? Amen. Tayo natin tumayo sa social base. Muli-muli tayo sa oras na ito. Sa sarili natin. Nakikita mo ba talaga sa sarili mo? Nakatiwala ng Diyos. Ito lagi, gusto ginamay ng Panginoon. Lahat na meron ka, hindi
talaga sa iyan. Hindi talaga sa iyo, wala kang pagmamayari, pati buhay mo hindi sa iyo. Lahat ng bagay na meron kang pag-aari ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sa taon na ito, iset mo ang iyong sarili. Kagaya ni Apostle Paul, sa bawat pananampalataya, maunawaan ko, tinatawag na biyaya. Biyaya ng Diyos, biyaya ng Panginoon. We don't deserve anything. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo nakakatayo. Tayo nakakapatuloy sa buhay. Dahil sa habag ng Panginoon, patuloy tayo binibigyan ng pagkakataon na magbago, mag-ayos. Sabi ng Diyos, hindi mo kayo mag-isa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang umalis. Kasama, kailangan mo na makakasama, kailangan mo na makakaramay sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon this year, keep on ka lang. Kahit ano man mangyari sa iyong buhay, keep on ka lang sa iyong paglilingkod. Every Sunday, punta ka sa simbahan. Every prayer meeting, mag-isama ka sa pananalangin. Every kind of worship. Kailangan ibigay natin kung ano para sa Diyos. Ano ng Panginoon? Kumusta ang giving mo? Ano ng Diyos? Natututo ka ba talaga? Nakikinig ka ba talaga? Hindi naghahanap ang Diyos na wala tayo. Ang sabi lang ng Panginoon, anong bang meron ka? Ano bang pinagkalog ng Diyos sa'yo? Doon ka gumawa, doon ka magbigay. So maraming mananampalataya hanggang ngayon, hindi tapat sa kanilang tithes, sa kanilang offering, sa kanilang first fruit. Kaya patuloy ang buhay, hindi naging maganda. Sana sa Diyos, bakit hindi mo simulan ngayon? Simulan mo na ngayon, di mga kabataan. Inausap na ng Diyos, lahat tayo, inausap ng Panginoon. Hindi mo sa Lord. Gusto ko simulan ngayon. Bigay po ako ng totoong puso. Sa lahat ng pinagkakalog ko sa akin, bibigay ko ng tama. Ang aking tithes, yung 10% sa'yo, sa akin ang 90%. Hingin mo sa Diyos